Yun. Eto na naman tayo. Try naman natin mag-video gamit tong 360. Hindi ko na nagagamit tong 360 na to eh. Actually, ano na to eh, gusto ko na nga palitan eh kasi 'di ba ngayon meron ng Insta360 X5. Ito X3 pa rin eh. Saka may gas-gas na yung lens. Hindi ko alam kung sino naka-gas-gas eh. Wala namang gas-gas to eh, no? Jasmine. Hindi ko alam kung sino naka-gas-gas niyan. Mag-ano tayo. Siyempre, one wheel. Punta tayo sa ibang lugar. Mag-video. Para naman meron tayong ibang video. One wheel. Hindi pala naka-on. Bobo. Ikot-ikot lang tayo. Mga pala, nabanggit ko kagahapon sa inyo. Diba na binalita ni Miss Ina yung tungkol nga sa Tim Hortons, hindi na raw hindi na raw tatanggap ang Tim Hortons ng mga TFW. Susubukan na raw nilang kumuha ng mga locals. Kasi yun nga yung reklamo ng mga locals dito. Puro na lang daw mga temporary foreign workers yung kinukuha niyang Tim Hortons na yan. Eh di ba dinesign ang temporary foreign worker na program para sa mga, alam mo yun, yung mga mahirap na kumuha na trabahador na kumpanya. Yung Tim Hortons fast food eh. Mga kahit bata pwedeng pumasok dyan eh. Sabi, maghihigpit na. Dapat lang. Ako asap, hindi naman ako against sa yung mga kumukuha ng temporary foreign workers sa Tim Hortons. Kaya lang, syempre, titignan mo rin yung standpoint ng mga locals dito eh. Gusto nila para makapagtrabaho din yung mga nagsisimula, yung mga estudyante, yung mga high school na mga Canadians dito. Gusto nilang pagtrabaho, hindi na makakuha dahil nga sa mga ganyan. Pagbigyan na ng Tim Hortons. Ito tayo. Saka magulo kasi talaga ngayon. Sa totoo lang, yung isa pang balita ko, hindi ko sinasabi kung anong lahi ito Sabi kasi guest ni Miss Ina si Kuya Puto, yung isa ring vlogger dito sa Canada. Matagal na siya dito sa Canada. Nakita niya yung pag-decline ng ng serbisyo ng Tim Hortons. Usually sa sa parang miscommunication ng mga staff saka ng mga customer. Usually kasi mga staff diyan, 'di ba? Yung mga mekos-mekos. Kahit dito naman Pero dito sa totoo lang, dati kasi nirereklamo nga na wala man lang mga locals na nagtatrabaho. Ngayon pag pumunta ka rito sa mga Tim Hortons dito, ang dami ng mga puti nila, binabalance na nila yung workforce nila. Hindi na yung puro mekos-mekos na lang. Yun, isang magandang balita. Kaya lang, parang huli na nga lahat, sabi nila. Putang na, si Kuya ng kanyang sasakyan, naglilinis. Bato-bato si Kuya no? Alam mo, wrestler si Kuya no? Ayoko ng ganyang katawan, masyadong bato-bato. Gusto ko yung tamang lang, medyo may muscle ka lang, toned yung muscle mo. Pero yun nga, hindi lang dito sa hindi lang dito sa Manitoba. Akala nyo sa Manitoba lang yung marami. Ito dito. Mainit ang panahon. Pero alam niyo naman, mas gusto ko ng ganitong panahon kaysa yung malamig. Hop, hihinto na ako, hindi ako magrereklamo. Baka sabihin nyo, magrereklamo na naman to si Brandon Boy tungkol sa panahon Hindi, lang tayo, ine-enjoy natin yung summer ngayon. Hindi pa officially summer ngayon. Pero mainit na. May mga times na paulan-ulan, pero hindi naman lagi. Kaya okay lang. Ito school ng aking anakis. Grade school. Itong Maryland.
Yung kabila, yun doon sa kabila, Crocus, nandun naman yung ano ko, yung panganay ko, ng high school. Nag-ano na ako eh, tinan nyo. Nag long sleeve na ako eh. Feeling ko mangingitim ako eh sa init ng araw eh. Hindi mo siya ramdam eh kasi ang sarap ng hangin eh. Hindi siya yung alam mo yun, tulad sa Pilipinas na pati ihip ng hangin eh mainit. Hindi. Hindi humid. Saktuhan lang. Saka yung amoy ng ano, yung gusto ko yung freshly cut grass na amoy. Mabango. Ano na ba yung kinikwento ko? Nawala na ako eh. Saka yung basketball court dito. Ikot tayo dito sa loob. Nagdadampot pala ng basura to si Kuya. Kaya gusto kong bumili ng ano eh, ng bola eh. Para makapag-basketball no. Yun, ang daming ring na pwedeng kahit ikaw lang mag-isa mag-shooting lang. Pwede na dyan eh no. Yun nga. Ibabalik na raw ang Tim Hortons para sa mga locals. Which is good. Para hindi naman sila magkaroon ng masyadong bad rep sa mga Canadians. Kasi sa totoo lang, ang dami ng mga hindi bumibili sa Tim Hortons ng mga locals kasi hindi lang yun sa service nila, pati yung yung quality ng nila ng pagkain, ng donuts, ng kape, tapos puro mali, ganyan. Yun, ang daming kinakainis ng mga tao rito. Kaya balita nga, pati yung Dunkin Donut daw, ibabalik na rin dito sa Canada. I mean, maglalagay na rin ng mga Dunkin Donut dito. Totoo lang, gusto ko ng Dunkin Donut eh, kasi naalala ko yung Munchkins na ano ba yun? Yung yung kulay orange. Ay na, paborito ko yun eh. Wala rito, ang putang visit eh. Yun, paborito ko yun eh. Mr. Donut saka Dunkin Donut, meron yun. Ang Tim Hortons wala. Yun ang reklamo ko sa Tim Hortons. Bakit wala kayong ganun? Ang lupit ng reklamo eh, no? Pero yun. Ito, nakikita nyo ba yan? Yung parang excavation na yan. Dun sa malapit sa amin, sa Tracy, ginagawan din ng ganyan. Kasi, nagkaroon pala ng dati, nagkaroon ng malupit na baha dito sa lugar namin sa south. As in, hanggang hips daw yung, kinikwento ng boss ko to eh. Nagbaha daw ng sobrang taas. Walang magawa yung mga nandito. Kaya ngayon, ginagawa na ng ganyan, yung malapit sa may, sa sementeryo, para dun babagsak yung mga tubig. Para hindi magkaroon ng baha na katulad nung nangyari. Pandemic times daw yun eh. Yung baha na yun. Anong oras na? Alas 2 yata, alas 2 ng tanghali. Nag-iikot si Brandon Boy. Walang magawa eh, no? Pero ayos lang. Para naman maiikot ko kayo. At para naman maiba yung video natin, hindi yung puro sasakyan na lang, no? Sa totoo lang, gusto kong parang alam niyo yun, gusto kong mag video na gusto ko ipakita yung buong sa inyo, Brandon. Kasi ang usual na nakikita lang sa Canada na mga vlog, yung mga di ba, yung mga tourist spot, mga Toronto, mga big cities, yung mga tourist spots. Pero sa totoo lang, ang tunay na Canada, yung mga ganitong mga town, cities, yung mga maliliit na ganito. Kasi maraming ganito sa all over Canada. At ito yung talagang usually na itsura niya. Tahimik, peaceful. Para sa atin, di ba?
Pag pumunta ka sa Maynila, sa Makati, akala ng mga turista, yun na yung buong Maynila ay buong Pilipinas. Hindi. Pagka in-explore mo yung buong Pilipinas, ang dami mong pwedeng puntahan, maraming mga hindi yung puro mga big cities, mga magagandang lang, hindi. Mas maganda explore mo yung paligid, yung sa metro, yung sa paligid ng metro. Yan, maganda. Parang ganito itong City of Brandon. Sa kakaramihan ng mga small towns. Tapos gusto ko lang iikot kayo yung kung ano yung mga pwedeng gawin dito, ganyan. Parang ginawa ko na to, kaya lang wala mga views kaya gusto kong ulitin lang. para sa mga papunta rito, alam ko marami kasing mga nanonood na nung kailan lang kasi nakita ko yung mga bagong hire ni High Life galing Pilipinas. Karamihan mga venture, ganyan. Sabi nila, pinapanood daw nila yung videos ko, kaya nagkaroon sila ng idea kung ano itsura ng Canada. Kaya parang mas maganda kung iikot ko kayo, di ba? Para makita nyo yung totoong itsura ng pupunta rin tayo sa iba-ibang mga lugar, yung mga sa Suris, yung sa Nipawa, yung mga gusto nyo makita maraming Pilipinong dito sa Canada. Punta kayo ng Nipawa, parang 90% ng tao dun Pilipino. Dahil sa High Life, kasi nandun yung High Life. Pero yun nga yung mga nakausap ko na kakalipad lang nila galing Pilipinas. Ang kanilang agency ay Venture. Yun yung sinasabi ko na ewan ko kung bagong agency lang siya, pero siya yung maraming na ipapadala ngayon na mga Pilipino na butcher. Actually, hindi lang naman butcher, pero sila yung maraming na ipapadala ng mga Pilipino papunta rito sa Canada. Follow nyo yun kung gusto nyo mag Canada. Marami silang mga trabaho. Hindi lang naman pagbo-butcher yung Venture. Hindi ako, baka sabihin nyo meron akong cut sa Venture pero kung Venture, baka naman. Pero yun, okay yun yung Venture na yun. Saka nagki-cater din sila ng mga gustong cross country from Middle East kadalasan. Meron silang mga ka-tie up na mga agencies. Basta i-search nyo lang i-research nyo ng matindi para hindi kayo scam. Alam nyo naman maraming scammer, diba? Pero yun, dito nga pala itong lugar na to, pagka ito yung tinatakbuhan ko pagka nagja-jogging ako. Pagka simula sa amin, iikot lang ako dun sa may intersection. Basta isang ikot na ginagawa ko rito, 5 kilometers. Inaano ko lang, hindi naman masyadong pagod-pagod. Kasi hindi na ganun ka ayos yung tuhod ko . Alam niyo naman, pag tumatanda, hirap na tumakbo. Ang gaganda na, tingnan nyo, ang gaganda ng mga bulaklak, di ba? Ganyan na dito pagka summer, kaya lang ilang buwan lang. Isipin nyo, May lang ngayon, May, June, July, August, September. Nagsisimula na lumamig September, 4 na buwan lang yung matinong weather dito sa Canada. Talaga umikot lang tayo ng sandali sa aming palibot ng lugar namin. Wala naman tayo ibang gagawin no? Pero sa susunod pupunta ako sa iba-ibang mga park para makumpleto natin yung ikot sa Brandon City no? Para sa mga bagong subscribers, mga bagong followers, viewers natin yan, para makita nyo kung kayo ay nagbabalak pumunta rito, gusto nyo magtrabaho sa sa High Life, sa Manitoba, kasi ito yung pinaka second largest city ng Manitoba, itong Brandon. Ikot ko kayo dito para makita nyo lang, no? Sige na. At ako'y malapit na sa aming bahay. Ako'y magpapaalam na. Sige na. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.